Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa part 3 ng aking collectible series. Ngayong araw na ito ay i-review natin yung apat na toy car na masasabi kong high-end sa aking mga collectible toys. Andito yung ito ay yung Chevrolet Camaro. Yung kulay pula ay yung Lycan Hypersport. Itong itim naman ay yung Plymouth Barracuda at yung dilaw ay yung Dodge Viper. Unahin nating i-review itong kulay dilaw na Dodge Viper RT10. Ayan siya. Made of metal siya mostly, mga 85% na made of metal. Yung gulong niya ay yung tire niya ay goma, pero yung rim niya ay plastic. Yung mga upuan din ay plastic. Itong pinaka niya ay glass. Tapos yung ibang components na nasa loob ng engine niya ay may parteng bakal, may parteng plastic. Pero yung body niya made of metal. Nabubuksan yung hood niya, kaya lang yun nga pabaliktad. Tapos nabubuksan din yung yung dalawang pinto, pero yung trunk niya sa likod hindi nabubuksan. Ayan siya. Close up natin. Ayan. Talagang magandang pagkakagawa ng toy car na ito, no? Talagang detalyado. At ito yung reverse side niya, ganyan naman. Sara natin, yan. Yan, bali ganyan ang itsura niya. Ito ang kanyang harapan. Ang kanyang gilid, ang kanyang likod, yan, may nakasulat na Viper RT10. Yan din yung kabilang gilid naman niya ay ganyan. Yung yung ilalim naman niya ay ganito, yan. Pati sa ilalim detalyado. Na nag-iiba rin yung angle ng gulong niya sa harapan. Ayan. Ito yung Dodge Viper RT10. Nabili ko siya, kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 800 pesos noon. Alam ko sale yun kaya nabili ko siya ng ganun ang presyo. Pero siguro ngayon to mga nasa 1,000 to 1,500 na ngayon siguro ngayon to. Ang susunod naman nating i-review ay itong Lycan Hypersport na kulay fiery red. Ayan. Gaya din ng nung nauna kanina yung Viper na kulay dilaw. Mostly metal din ang pagkakagawa dito. Ang tire niya ay rubber at saka plastic. Tapos may glass. Tapos
kadalas yung ibang components na niya metal, lalo na yung kanyang body. Yan, naaangat din ng kanyang hood, ang kanyang pinto, kaya lang ang pagbukas ng pinto niya pataas. Yan, nakataas, nakaangat. Tapos yung spoiler niya sa likod na iaangat at saka na ibababa. Yan. Maganda rin ang pagkakadetalyado ng loob nito. Yan. Yan ang kanyang harapan. Yan ang kanyang loob. Yung kanyang likuran, kung napapansin nyo, may nakasulat siyang Furious 7 kasi isa ito sa mga na feature na sasakyan sa pelikulang Fast and the Furious na Part 7. Ayan. 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 Ayan ang kanyang ang gilid, kabilang gilid niya, kabilang side. Ito ang kanyang harapan, kabilang side na uli, kanyang likod, tsaka ang kanyang top view. Ito naman. Yan. Ang kanyang pangilalim ito. Hindi siya katulad nung sa Viper kanina na mas maraming detalyado, kitang details yung nasa ilalim. Ito hindi, natakpan. Hintayin din, tatakpan. Yan. Bali, ito yung kahuli-hulihang toy sports car na nabili ko. Nabili ko to last 2019 pa, tapos yun hindi na nasundan. Ayan. Nabili ko siya sa Singapore nung minsang mag-sign up ako doon. Nakita ko siya sa isang toy store na sa ibaba ng hotel na tinuluyan namin. Yun, ito siya nabili. Hindi ko na matandaan kung magkano ko siya nabili, kaya lang, ayun lang, kaya hindi ko masabi kung magkano siya. Ang sunod naman natin ay itong kulay itim na 1971 Plymouth Barracuda. Ito sa apat na sa lahat nung naging collectible toys na nabili ko, ito yung pinaka para sa akin hindi ko mahirapan ako ipagbili, ibenta kumbaga. Kasi siya ay limited edition. Kumbaga nasa 5,000 lang ang nagawang ganito worldwide, hindi sa Pilipinas kundi worldwide. 5,000 lang siyang na-assemble na ganito, kaya siya isang limited edition. Kaya ito yung masasabi kong pinaka centerpiece kumbaga ng aking mga collectible toys. Siya rin yung pinakamabigat kasi 95% gawa siya sa metal.
kanyang ang kanyang body ay metal, kahit itong roof niya na matte black, metal din yan. Yung mga components niya sa loob, yan, lahat yan metal. Kung may plastic man dyan, konting-konti lang. Yung upuan niya ay plastic, pati yung dashboard. Pero yung metal siya, yung pinakasahig. Yan. Metal din lahat. Ito plastic. Plastic, metal. Yung gulong niya ay plastic. Tapos yung gulong niya mismo na ay goma. Yan. May nakatatak pa na Goodyear. Yan. Na itataas yung kanyang hood. Yung trunk na itataas din. At nabubuksan ng kanyang dalawang pintuan. Pero sa lahat ng bukod sa limited edition siya, ito rin na yung pinakamabigat. Actually, kinilo ko siya kanina. Pinatong ko siya dun sa anuhan ng bigas, yung kiluhan ng bigas. Nasa kalahating kilo siya. Mahigit kalahating kilo ang bigat niya. Dahil kasi nga more than 90% made of metal siya. Ayan ang kanyang top. Tsura ng kanyang top. Ito yung ganyan ng gilid. Ito yung kanyang likuran. May nakalagay na 1971 dahil 1971 siya lumabas. Yung kabilang gilid niya at ang kanyang harapan. At ito ang kanyang pangilalim. Ayan. Lahat yan, ayan. Metal yan. Metal lahat. Walang plastic. Metal. Kaya siya, kahit nung kulay orange na to, metal din. Na rin ang kanyang na-angle din yung kanyang gulong sa harapan. Ayan. Ayan. At ang panghuli nating i-review ay itong Chevrolet Camaro. 2017 Chevrolet Camaro 50. Kaya siya 50 kasi ay 50th anniversary edition ng Camaro. Kaya siya 50. Ayan, may nakalagay na word na 50 sa kanyang gilid. Siya rin yung sa lahat ng mga collection ko ng toys, siya rin yung pinakamalaki. Pero hindi siya yung kasing bigat nung nauna kanina, yung Plymouth. Ito ay tumitimbang din siya ng halos kalahating kilo. Pero mas mabigat yung kanina kasi mahigit kalahating kilo yan Ito rin ay mostly metal din. Ang kanyang gulong ay rubber at saka ang rim naman niya ay plastic. Nabubuksan ng kanyang hood sa harap, ang trunk sa likod at ang dalawang pinto. Yan ang kanyang detalyadong pagkakagawa ng kanyang engine. Yan. Ito naman yung
sa loob. Ayan. Ayan sa loob. Kanyang trunk. Ayan. Ganyan ang kanyang top. Ito naman kanyang gilid. Kanyang likuran. Ayan. Ay nakalagay na Chevrolet dun sa kanyang plate number holder. Tapos may gold na Chevrolet logo. Tapos may 50 na nakasulat. Naman ang kanyang kabilang gilid. At ito naman ang kanyang harapan. Ayan. At ang kanyang ipang ilalim ay ganito ang itsura. Ayan. Maganda rin yung kanyang ilalim. Tapos chrome may bahaging chrome sa kanyang ilalim. Ayan. Ito naman ay nabili ko sa US nung minsan magkaroon kami ng shore leave. Nabili ko sa isang department store doon. Kaya doon ng yung Plymouth kanina, yung itim na Plymouth, sa US ko rin na nabili. Yan po yung apat sa may tuturing kong high-end na collectible toys na aking pag-aari.